Pilipinas, ang oras pa 6:40. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Uy, kahapon ay swell day. Palagay ko maraming nag-shopping kahapon. Maraming nag-add to cart. Hindi na pala. Check out. Hindi po ba? Pero pong ubusin ha. Wag ubus-ubus biyaya. Bukas-bukas wala. Usapang Legal. Anyway, maganda po ang ating talakayan tonight. May kinalaman po sa notaryo. Yan, alam niyo naging controversial nitong mga nakaraang araw yung tungkol sa notaryo, ano? Dahil doon sa isang witness ng naputol na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi po ba? Usapang Legal. Ano nga ba kapag kaganito? Bibigyan natin yan ng pansin later on, ano, sa abot ng ating makakaya. At syempre pa, ang talakayan natin ay may kinalaman doon sa question ng isa nating tagapakinig. Dahil ang tanong ay pwede bang ipanotaryo ang lumang deed of sale? Paano kung patay na ang seller o ang buyer? Kasi ito yung question niya. Ma'am, ask ko lang po sana. May deed of sale po kasi kami. Bali taong 2013 pa yung DOAS. DOAS is deed of absolute sale. Bali hinahabol po ng mga anak nung nalaman nila nasa pangalan po ng magulang. Kaya pinanotaryo po namin 2023 para sana palipat na ng title sa amin. Ngayon po nagkaso sila. Sa amin daw kasi daw po 2010 tatay at 2017 nanay, patay ang mga magulang na nagbenta. Usapang Legal. Naku, malaking sakit ng ulo po ito, ano? Alam nyo kung bakit? Kasi po, no, unang-unang requirement kapag ka magpapanotaryo, dapat po ay nandoon ang mga partido kapag nagpapanotaryo. Usapang Legal. Ayan po ha. Para sa ating mga tagapakinig, napakahalaga ng notaryo sa dokumento para sa registration, no? At para din po in some instances, lalong-lalo na kapag donasyon at saka lalong-lalo na kapag po yung tinatawag na notarial will, yung pagpapamana, mahalaga po yung notaryo. Dahil kapag po walang notaryo o kaya depektibo ang notaryo, wala pong epekto ang donasyon, wala rin pong epekto yung notarial will. Usapang Legal. Pero paano naman kapag po bentahan? No? Kapag po nagkaroon ng bentahan at ang mga partido ay totoong nagkaroon ng bentahan, totoong may mga partido, may consideration yung payment at saka yung lupa kapalit nung pera, tapos ay totoong may kapangyarihan yung nagbebenta na maibenta ang property. Bagaman at laway pa lang ang kanilang kasunduan. Sa laway pa lang hindi pa na isusulat ang kanilang bentahan. Ang bentahan pong ito ay valid na subject to the condition or subject doon sa execution ng registrable document para mairehistro, mai-transfer ang title ng property. Usapang Legal. Yun. Kaya lang po, para po magkaroon ng mairehistro ang property, kailangan po ng written contract, written deed of sale kapag po bintahan. At kapag po meron kayong written deed of sale para mairehistro po ito, maiparehistro yung bentahan at maparehistro din po yung mapalipat yung title sa pangalan noong buyer, napakahalaga po na ito ay nanotaryo ng isang legit na notary public. Usapang Legal. Requirement po para sa pagnonotaryo yung mga totoong sumusunod sa proseso, Kasi aminin na po natin, merong ibang mga abogado, hindi ko naman nila lahat, merong pangilan-ngilan, na hindi po sumusunod. Bakit kanyo? Nagnonotaryo yung sekretarya lang. Nagnonotaryo kung sino, ipinipirma, ipinapagaya o alamin mo na lang yung
yung gayahin mo lang yung perma ko, no? Pag may nagpanotaryo sa atin, no? Bawal po yun. At yun po ay maaring maparusahan sa ilalim po ng ayon na din po sa Supreme Court. Usapang Legal. Ayan. So, hindi po pwede na yung sekretarya. Kaya kung pupunta po kayo sa notaryo, kailangan po yung totoong may opisina. In fact, no, kapag ka po kumukuha ng commission, hindi po commission na like share doon sa porsyento ng naging bentahan, kundi ang tawag po doon sa kapangyarihan na makapag-notaryo ay yun po yung commission. Ibig sabihin, inauthorize siya na makapag-notaryo, makapag-authenticate ng dokumento. Usapang Legal. Ayan. So, nire-require din po, no, ang presensya ng mga partido. No? Sa mga affidavits, meron pong, kung nakakita na po kayo ng affidavit, no? Meron na kayo experience na nag-execute ng affidavit, kahit affidavit of loss lang yan, meron pong nakalagay doon na jurat, no? Sa baba. Meron din naman sa mga deed of sale, mga transactions, meron pong nakalagay na acknowledgement. Ano ba yung pagkakaiba nung dalawa? Yun pong yung pong jurat, sinasabi doon na pinanumpaan sa harap ko, sa harap ni attorney, ni notary public. Kaya doon pa lang din po pumipirma, no? Sa harap ni notary public. Kapag ka-acknowledgement, sinasabi naman niya, no, na yung itong mga dokumentong ito, itong kontratang ito, itong dokumentong ito ay voluntaryo kong ginawa at walang pumilit sa akin o sa amin. Usapang Legal. So sa kapag ka po jurat, no, pinanunumpaan po sa harap ng abogado, ng notary public, at required na yung pumirma ay doon po nanunumpa, no? At saka pinipirmahan in the presence of the notary public. Nakagawian po natin kapag ka nag-affidavit po tayo, no? Kapag ka nag-affidavit po tayo, pinipirmahan na natin. Tapos dadalhin na lang natin sa notary public. Mali po yun, no? So, yung mga affidavit, certification, and other sworn statements, no, ay doon po pinipirmahan sa presensya mismo ng notary public. At pinanunumpaan mo na totoo yung mga nakasaad doon sa dokumento. Usapang Legal. Ano naman yung acknowledgement? Kapag ka po mga deed of sale, yung mga transaksyon, no? Paglilipat ng waiver o kaya paglilipat ng ari-arian o ng karapatan, no? Ito po ang purpose po ng acknowledgement, yun po ang nakalagay sa baba, no? Ina-attest mo or pinatututuhanan mo na yun ay sarili mong act, no? Ikaw mismo ang gumawa nito at sarili mong hakbang. Ibig sabihin, freely ginawa mo ito. Ayan. Usapang Legal. So hindi naman po kailangan na ikaw ay pipirma sa harap ng notary public, pero kailangan po na ina-acknowledge mo na ikaw nga yung pumirma noon at voluntaryo mo itong ginawa. Usapang Legal. So yun po ang pagkakaiba. Dinideklara mo na voluntaryo mo itong ginawa at walang namilit sa iyo kapag ka-acknowledgement. Doon sa mga deed of sale, deed of assignment, deed of donation, ayan. So ina-acknowledge mo na voluntaryo mo itong ginawa at walang namilit sa iyo. Kapag ka naman affidavit, no? Sinasabi mo na itong dokumento na ito ay pinatututuhanan ko ng lahat ng isinaad ko dito ay pinanunumpaan ko na totoo according sa aking personal na kaalaman. Usapang Legal. Either way, kailangan po ke jurat man yan o ke acknowledgement man yan, kailangan po ninyong gawin. Kailangan po ninyong magpakita ng personal doon sa notaryo publiko. Hindi po pwedeng
messenger, pakidala mo nga ito doon at pa-notarize mo, di ba? Ikaw yung nag-execute ng document. Hindi po pwede yun. Usapang Legal. Ayan, so going back doon sa question ng ating listener, dahil ito, sinasabi niya, nagkaroon ng bentahan 2013, no? Ang tanong po namin sa nagpadala ng mensahe, kasi ang sinasabi niya, yung tatay namatay ng 2010, yung nanay 2017. So, yun pong property, sino po ang nagmamay-ari nito? No? Ito po ba ay exclusive property ni nanay? Kasi I would assume, kung 2013 namatay si tatay, kung 2013 nangyari ang transaksyon at patay na si tatay noong 2010 at ang naiiwan na lamang na buhay ay si nanay, no? Noong 2017. Ibig pong sabihin si nanay lamang ang pumirma sa dokumento. Kung halimbawa po ito ay exclusive property ni nanay, wala pong issue, no? Yung validity noong bentahan. Usapang Legal. Pero kung ito po ay patay na si tatay noong 2010, pagkatapos ang property ay conjugal, pagmamay-ari po ni nanay at saka ni tatay, dapat po ay nagkaroon muna ng settlement of estate si tatay, sa estate ni tatay. So sino yung magsisettle ng estate ni tatay? Ang magsisettle ng estate ni tatay ay si nanay at ang kanilang mga anak ni tatay. Usapang Legal. Kung hindi po nakapirma ang mga anak, no? At ito po ay conjugal property, abay may problema po kayo. Bakit, no? Kasi nung namatay si tatay, no, ay dahil nga conjugal ang property, minana na ito ni nanay at ng kanilang mga anak. And therefore, kapwa may-ari ang kanilang mga anak. And therefore pa ulit, kailangang magpirma ng mga anak sa deed of sale. Usapang Legal. Isa pang punto tungkol sa notaryo. Abay, aalma at aalma po talaga ang mga anak, no? Bakit kanyo? Pinanotaryo po ninyo 2023 Yeah. Bakit? Ay kapag ka po masisili po ito talaga, bakit ay patay na kasi nire-require ng notaryo na dapat yung dalawang partido, both seller and buyer, ay in the presence of the nagpakita doon sa notary public. Paano magpapakita ito? Multo na, di ba? Dahil 2013 ang bentahan, 2023 nagnotaryo kung kailan patay na pareho. Usapang Legal. May problema nga po talaga kayo. Ano ang kailangan ninyong gawin? Pwede po kayong makisuyo doon sa mga anak, but I would assume na malaking problema po ito. Bakit? Ay dahil sila na mismo ang nagkukontest Hindi po dapat ninyo pinanotaryo. Kasi may tulog pati ang notary public doon, no? Ano nga ang resolusyon nyo? Unang-una, napakahalaga po na mag-contact na kayo or makipag-coordinate na po kayo ng personal sa isang abogado na siyang tutulong sa inyo. Hindi po pwedeng basta-basta na lang ninyo hayaan, dahil maaari pong humantong talaga sa korte ang inyong kaso. Usapang Legal. Anyway, magko-commercial po muna tayo sa atin pong pagbabalik. Pag-uusapan po natin yung iba pang mga aspeto ng tinalakay natin tonight at yung mga iba pang questions may kinalaman pa rin sa notaryo ng mga dokumento. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo. Gayon din sa iyo, magandang gabi, Bea Soleta, at sa kanyang pamilya, Saloy at saka si Weng. Gayon din si Tia Patring Soleta. Magandang gabi dyan sa Bikas-Bikas, Benavista, Marinduque. Magandang gabi, Teresita Atienza, Antonio Carrasco. At magandang gabi sa iyo, sino pa ba yung mga Irene Almodovar, si Ofelia Paligutan Pilon Barcinas, si Angelina Palekbar at yung iba pang mga nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko makita yung ibang mga ibang nanonood pa sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Sa atin pong eto si Jericho Ferrer, Tita Ami Miraflor Garcia, Felix Falcotelo, Alpha Schroeder. Magandang gabi.
Aaron Hadja, Mirna de la Cruz, Jerry Sumagaysay, Romel Livid, si Grace Recta, gayon din sa iyo, Mami Belen Rivera. At yung iba pang nanonood sa atin, magandang gabi po sa inyong lahat. Magbabalik pa po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usap. Kinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Di ko yata nakikita ngayon ang ating online PA na si Gael. Parang baka nagbabiyahe na pauwi ng Pilipinas. Anyway, pinag-uusapan po natin yung kahalagahan ng notaryo. By the way, kahit po luma na ang dokumento, kahit matagal na, for as long as pwede pa kayo, for as long as pareho pa pong buhay at pwede pang mag-appear at makaka-appear pa sa notary public, wala pong problema. Hindi po nag-i-expire, no, ang inyong deed of sale. Kahit pa luma na ito. Ang importante lang, madadala nyo pa yung other party doon sa notary public. Usapang Legal. May pagkakataon din po attorney, paano ba yan? No, mahina na po bedridden na po yung other party. Pwede po kaya yun? Pwede po kayong mag-request, no? Susulat po kayo, mag-request na doon mangyari yung pagnunotaryo doon sa bahay ng kung sino, no? Ng bahay noong isang pipirma. So sumama na din po kayo. So pumapayag naman po sila, special consideration. But of course, meron siyang added fee para po magpersonal na tumuko doon sa lugar yung notary public. Basta doon sa lugar na pupuntahan ay may jurisdiction pa din po si notary public. Usapang Legal. Kasi may mga pagkakataon po, baka naman taga Laguna yung dadalhin yung notary public just because kamag-anak nyo, pero nandito sa Maynila. So hindi po pwede, dapat taga Maynila po yung may kapangyarihan na magnotaryo dito sa Maynila. Kasi remember, yung document po ng DepEd, no, during the investigation sa opisina ni dating Secretary ng Department of Education, still Vice President Sara Duterte, taga dito po sa Maynila, no? Taga dito po sa Maynila yung notary public, at dito ang kanyang komisyon or dito ang kanyang kapangyarihan, pero dun siya nagnotary sa Pasig. Di po ba issue po yung Usapang Legal. Ferds Castro, dyan sa Palawan, magandang gabi. At Helen Alitnun, magandang gabi. Violeta Montecalvo Zambrano, thank you very much. Si Sir Jerry Sumagaysay, kumakabay dito sa atin. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jerry. Usapang Legal. Si Teresita Atienza, pagkakaalam ko, laging wala yung lawyer na nagno-notarize dito sa amin. May workshop, ipinapasok sa loob ng office yung documents. Baka yung husband ang nagpirma, malapit lang sa kanya. Malapit lang. Kaya sa kanya kami lagi. Nako. Usapang Legal. Alam niyo po, yun po yung risk, kapag po hindi legit or hindi tama, or kapag po defective yung notarization, kapag nagkaroon po ng issue at humantong po sa kasuhan, mahirap po. Bakit kanyo? No? Yun pong dokumento na hindi tama na notaryo, defective ang pagka-notaryo, hindi ibig po sabihin, hindi po siya nagiging ito po yung epekto ng pagpapanotaryo. Nagiging public document po ang isang dokumento kapag notarized, no? Mabigat ang value ng isang notarized document. Ngayon, kapag defective ang notarization, ito po ay parang hindi rin ni notaryo, and therefore binding lamang sa pagitan ng dalawang taong nagpirmahan dito. Usapang Legal. Ayan. So, paano nyo mai-enforce? Paano po ninyo kung sakasakaling nagkamatayan na yung iba doon na partido, paano nyo ngayon mapaparehistro, no? Tsaka pag dumating po kayo sa korte, assuming na buhay pa, maghahagilap pa kayo ng mga taong nandoon kasapakat, mga katataspulong doon sa dokumento para establish na totoo nga po itong dokumentong ito, no? So napakahalaga po ng
pagpapanotaryo. Usapang Legal. So again, no, hindi po issue kung luma na yung dokumento. Ang issue po doon kung totoo ba ito at buhay pa ang mga partido at makaka-appear or makaka-appear pa ba sila doon sa notary public kapag kayo ay nagpanotaryo. Usapang Legal. Okay, next question please. Okay. Attorney, magtatanong lang po sana tungkol po sa open deed of sale sa motor. Notaryado naman po. Kaso po ang hinahabol po ng asawa ng unang-una pang seller, bali pang 4 na buyer na po kami. Usapang Legal. Alam nyo po, ito pong open deed of sale ay hindi po valid. Kaya yung mga bumibili dyan ng sasakyan, kapag ka bumibili ng sasakyan, ang ginagawa, lalo na yung mga nasa buy and sell, ang ginagawa nila naka-open deed of sale para hindi nadadaan sa kanila. So halimbawa si Poging-Pogi na si Jeric Barreto, meron siyang buy and sell siya ng motor. So kung bumili si Jeric Barreto ng motor para pambenta din sa iba, ang nilalagay niya, may deed of sale na pero wala naka-indicate doon yung buyer. Yung seller lang, ang pangalan ni seller ang nandoon. Pati yung minsan nga na hindi pa naka-specify yung presyo. Wala ring petsa. Bakit? Kasi para lumabas na bago-bago pa yung motor, bago-bago pa yung sasakyan, and therefore mas mataas pa yung resale value. Kasi pag ilang palipat-lipat na yan, ang nangyayari po dyan, mas mura na ang halaga. Usapang Legal. Pero hindi po valid itong the open deed of sale kasi nire-require po sa isang valid na dokumento. Nakalagay yung mga partido, yung may petsa, may mga partido, magkano ang bentahan yung tinatawag na consideration at lahat ng mga detalye ng mga partido ay nandoon. Pati yung mga nakastipulate kung ano ang mga kondisyon sa bentahan. So ibig pong sabihin, hindi po talaga valid yung open deed of sale. Usapang Legal. Ngayon, paki-flash mo nga ulit RHTV yung question niya. Yan. Para mas malinawan. Okay. So, notaryado, hindi ko rin alam kung paano ito na-notarize, malamang. No? Yan colorum. At hinahabol lang asawa ng unang-una pang seller. Yan din po ang problema. No? Baka mamaya dyan ang mangyari, i-flag as karnap, di ba? Tapos yung asawa, kung ito po ay conjugal property, dapat po ay nag-agree, no? May pirma yung asawa ng seller. Malaki pong problema din po yun, Usapang Legal. Pag ganyan po, i-demand nyo na, maibalik na lang yung pera ninyo doon sa sino mang kausap ninyo, sino mang nagbenta sa inyo. Humanap na lang po kayo ng iba na maganda ang kalidad, maayos pa, at wag nyo na pong ipagsapalaran, doon po kayo sa legit at maayos na dokumento. Usapang Legal. Again, paalala po sa mga bumibili ng second-hand, third-hand, fourth-hand na sasakyan, wag po kayong papayag sa open deed of sale. Kung kayo naman po ang nagbebenta, wag po kayong papayag again na open deed of sale dahil meron din pong requirement, diba, na as soon as mabenta ang motor o ang sasakyan, maipalipat agad ito. Meron pong multa. At I understand, may iba pang pong mga ipinapataw na parusa ang LTO. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ate Luz Seco, Jenny Rica, magandang gabi. Nanunood daw sa ating live, Moonbeats at Ferds Castro. Thank you very much for watching. Next question, please. Ayan, attorney, may kasulatan po ng prenda po. May kasulatan ng prenda po 30 years ago. Sila po nakaposisyon sa lupa at sila ang nagbabayad ng amilyar under the name of the original owner. Ngayon po yung taong naghawak ng kasulatan at pinagprendahan ay namatay. Tapos inangkina ng asawa at ng anak ang lupa pero wala po silang titulo. Pwede po ba na magawa nila ng titulo under the name sa naghahawak ng
kasulatan. Usapang Legal. Kung prenda po ito, hindi po automatic na nagmamay-ari yung pinagprendahan o yung pinagsanglaan kapag hindi nababayaran ang utang. No? Ang recourse, ang remedyo po para sa nagpautang o yung pinagprendahan o pinagsanglaan ay i-foreclose ang mortgage. Paano ba i-foreclose yung mortgage? Pwede pong judicially or extrajudicially. No? Nangyayari lamang po ang extrajudicial foreclosure of mortgage. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang idaan sa korte. Kung meron pong kasunduan doon sa mortgage document na inaalaw o pumapayag ang mga partido for extrajudicial foreclosure. Although, hindi po sapat na merong ganoong pagpayag sa extrajudicial foreclosure. Nire-require din po ng batas na mag-constitute ng special kaukulang special power of attorney itong pinagprendahan or pinagsanglaan na ino-authorize siya na ibenta ang property o subasta ang property at i-apply ito sa pagkakautang. Usapang Legal. Yun pong sasabihin na yung pinagprendahan dahil hindi nabayaran ay sila na ang may-ari. Labag po ito sa batas. Tinatawag po itong pactum commissorium. Illegal. And therefore, kung ganito po ang gagawin noong pinagprendahan, pwede pong habulin ng nagprenda o yung mga tagapagmana ng nagprenda o nagsangla yung property. Usapang Legal. Now, so pwede bang magawa ng titulo kung magpepeke, no? Pero dapat alerto po kayo, no? Dapat po ay ginagalang noong mga tagapagmana ng nagprenda o pinagprendahan yung kasunduan ng prendahan o sanglaan. Usapang Legal. Ngayon, paano naman kung halimbawa namatay na yung may pagkakautang, yung mismong nangutang ang namatay, na nagprenda, kasi basically ang mortgage po, 'di ba, contract of loan, merong utang at seguridad or collateral yung property para kung sakasakaling hindi makabayad si nangutang o yung nagsangla ay i-foreclose at yun ang ipambabayad doon sa pagkakautang. So kung namatay na po yung nagsangla, ano yung recourse noong pinagsanglaan? Tawag doon, i-foreclose po yung mortgage dahil ito naman pong mga tagapagmana ng nagsangla, ay may karapatan po silang i-redeem o bayaran yung pagkakautang doon sa sanglaan at para maging bahagi naman po ito ng mga mamanahin ng mga tagapagmana or compulsory heirs. Usapang Legal. Willie Relador at Archie Valencia dyan sa Zamboanga City. Magandang gabi po sa inyo at salamat po sa panonood. Next question please. Okay, attorney, pwede po ba i-request na topic ang pag-certify ng documents as true copy? Can any notary public certify a document as a true copy of an original document that was notarized by another notary public? Salamat po. Usapang Legal. Ang maari lamang pong mag-certify na true copy ang isang dokumento, ang isang reproduction, ay yung naghahawak ng original na kopya ng dokumento. So, ibig sabihin po, kung si notary public, di ba yung notary public po, merong isang dokumento or isang kopya na iniiwan natin sa kanya. So, siya po ang maaring mag-certify. Halimbawa, ako yung nagnotaryo ng isang dokumento, deed of sale ni Jeric Barreto at nung kung sino mang kakatransaksyon niya. Ngayon, nawala ni Jeric Barreto yung kopya niya, original. Ano ang pwede niyang gawin? Dahil ako ang nagnotaryo, meron po akong iniwan na isang kopya dun sa dokumentong ito, ako ang pwedeng certify na true copy dahil ikukumpara ko po yung original na kopya in my possession at yung ipinapakita niya sa akin na dokumento or reproduction para sabihin na ito ay true and faithful reproduction of the original
copy. Usapang Legal. Ngayon, isinusumiti po ito noong nagnotaryo doon sa korte na nagbigay sa kanya ng komisyon o kapangyarihan na magnotaryo eventually. So therefore, kapag po yung original na ito ay nawala na sa kanyang possession dahil isinabit na niya ito sa korte, doon po kayo sa korte pupunta at sila po ang mag-certify as true copy. Usapang Legal. Meaning to say, kung pupunta kayo sa ibang notaryo, ay hindi po sila katataspulong doon, no? And therefore, hindi po valid ang pagsi-certify. Anong kamalayan niya dito, no? Eh wala naman siyang kopya ng original, hindi po ba? Usapang Legal. Ayan. So take note po sa mga nagpapa-notaryo. Next question please. Ayan, marami-rami po tayo. Attorney, good PM po. Ayaw po kasi tanggapin sa Notary Public Office ang sulat kamay na DOAS. Ginawa namin, kinomputer namin ang DOAS, pero di na po namin alam kung nasaan yung nagbenta. Ano po ba ang magandang gawin? Usapang Legal. Ito na naman, DOAS, a deed of absolute sale. No? Unang-una, yung sa traditional notarization sa 2004 rule on notarial practice, hindi naman po nire-require na dapat ay notarized ang dokumento. Basta po maayos at malinaw ang dokumento kahit sulat kamay pa yan, hindi po problema. Maari po itong notaryohan. Baka kaya po hindi ninunotaryo ay dahil wala po yung isang partido, no? So, ang kailangan nyo pong gawin, hanapin nyo po yung isang partido at yun ang ihaharap ninyo sa Notary Public, kayong dalawa, para manotaryo. Kahit pa po hindi computerized ang inyong dokumento. Usapang Legal. Ayun. So hindi po hadlang na sulat kamay. Ang hadlang ninyo, palagay ko, hindi lang naipaliwanag sa inyo, ay hindi nyo nabitbit yung katransaksyon nyo. Dapat kasi hawak kamay kayo doon. Nandoon kayo, papakita kayo. Papakita din siya. Pareho kayong nandoon. Usapang Legal. Next question please before we pass for commercial. Marami-rami po ito. Tanong ko lang po, attorney, kasi po nakabili po kami ng portion lang po ng lupa. Pero na po yung deed of sale. Pero hindi pa rin po kami ang nagbabayad ng tax. Notaryo na din po yun. Okay na po ba yan, attorney, o kailangan po naming patituluhan? Usapang Legal. Portion lang. I hope po na itong portion na nabili ninyo ay clearly identified. Anong ibig sabihin? Meron na pong subdivision plan. Kasi sabi ninyo naka-mother title pa di ba? Portion lang yun. So, iisa pa lang ang titulo. Sa halimbawa ko sa isang hektaryang property, laging isang hektarya, madali-daling i-compute So, kung halimbawa sa isang hektaryang property, yung 1/4 lang nun, o ibig sabihin 2,500 square meters lang nun ang nabili ninyo. I hope na nagkaroon na po ng survey. May survey na at clearly identified na po yung mga pagitan. So kung 4 po yung naghahati-hati doon or 4 ang co-owners, sana ay nalagay na po yung mga pagitan, yung mga boundaries para po wala na kayong problema pa. Usapang Legal. Hindi po sapat na antayin nyo na lang na magbiyak-biyak sila. Kailangan po kayo mag-take ng initiative. Pangalawa, maaari pong maging problema ito kung halimbawa, paano kung isa doon, i-transact ang buong property, madama yung portion na nabili ninyo. So malaking problema. Bagaman at establish ninyo yung karapatan ninyo, ay kailangan po ninyo itong patunayan kung halimbawa magkasuhan pa. So para iwas problema, dapat subdivided na at dapat ipatituluhan na po ninyo. Tinatawag mag-petition po kayo for splitting of title ng property. Sa Register of Deeds lamang po ito. Kapag ka po nadala na po ninyo sa Register of Deeds, meron ng kaukulang titulo, yung portion na nabili po ninyo, yun yung ipipresent po ninyo sa local assessor's office or sa municipal or city assessor's office para naman po ma-issuehan ng separate na tax declaration yung
property na nabili na ninyo. Usapang Legal. Mahalaga po na bago pa ninyo, halimbawa ay habang ginagawa po ninyo ang paglilipat or pagpaprocess ng title sa inyong pangalan noong portion na nabili ninyo, pwede po ninyong ipa-annotate yung sale or mag-adverse claim po kayo. No? Para naman po kung sakasakaling i-transact ang property, ibenta, isangla, no? Notified ang kanilang katransaksyon na ay nabili na ito ni Rina Seco, yung portion na ito. So, seller, na lang, 7,500 square meters na lang pala ang pwede mong ibenta. Hindi mo pala pwedeng ibenta yung buong 1 hektarya. No? O bakit mo ibinibenta yan? So, in bad faith po ang buyer kung sakasakaling notified siya and yet binili pa niya yung buong property. Usapang Legal. Mahalaga rin po ito para po nagagwardyahan ninyo or napoproteksyonan po ninyo ang inyong karapatan. Usapang Legal. Marami pa pong mga questions. Pwede pa rin po kayo magpadala ng inyong questions. Sasagutin po natin yan. Sa atin pong pagbabalik, ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, oy present ng aking online PA. Thank you very much, Miss Gael Enriquez. Akala ko nagbabiyahe ka na pauwi ng Pilipinas Itong si Ronald Tumbaga, in-email ko sa LTFRB ang 4 na dekada ng illegal blue jeep terminal sa aming residential area sa Olongapo City. Nag-reply ang LTFRB at pinadalahan daw nila ng show cause order ang kooperatiba ng blue jeep sa Olongapo. At pati ako ay inimbitahan na dumalo sa gagawing hearing na iyon. Obligado ba ako na dumalo? Hindi po ba tipster lang ako? Hindi ako dumalo. 3 taon ang lumipas hanggang ngayon. Nananatili pa rin ang illegal na blue jeep terminal sa aming residential area. Tabi mismo ng Barangay Hall ng West Bahak, Olongapo City. Bakit ganon ang LTFRB? Hindi po ba trabaho nila yun ang ipatupad ang batas na nagbabawal na gawing terminal at garahe ang jeep sa kooperatiba? Ayan. Ito. Usapang Legal. Actually, pwede po naman kayong ipatawag. Pero hindi kayo maaaring i-compel, no? Hindi kayo maaaring pilitin na mag-test, na dumalo. Ayan. So, pwede po ninyo sulatan ulit. Bakit naman ganyan ang LTFRB? Anyway, pwede po ninyong isumbong sa City Council. No? Sa munisipyo mismo, pwede po kayo magsumbong dyan dahil within their area of jurisdiction po yan Usapang Legal. At kung kayo naman ay ipapatawag po ng city o municipal council, tandaan yung mga pinapatawag dyan dahil nagsusumbong, no? Gagawing witness. Hindi po kayo pwede po kayong ipasabpina, pero ang mga LGUs, local government units, ay wala pong kapangyarihan na mag-cite ng in contempt, no? Cite in contempt ng sino mang taong hindi dadalo sa kanilang investigasyon. Pupunta po sila sa korte for that. Usapang Legal. Good evening po, Attorney Rina. Sabi niyang ganon, verbal lang po ang pag-waive ng nakapangalan sa CLOA pero hindi po sila tumira at nagsaka. Bale, ang tumira at nagsaka ang nalagay sa mapa ng magpa-survey ang tagadar. Kaso, pinahinto din ng Land Bank sa pagbabayad ng lupa kasi wala sa CLOA. Ano po? Putol. Okay, ganito po kapag ka po may mga award, no, doon sa, alimbawa, like this one sa CLOA, luma na po ito, wala na namang panibagong award sa mga CLOA unless merong previously issued notice of coverage po, kapag ka po ganito, yun pong na-awardan, di ba kailangan pong patunayan nitong na-awardan na siya nga po ay leaseholder, yung tinatawag nating tenant doon sa lupang ito, no? Or nag-apply po siya. Ngayon, kung meron pong fraud o panloloko, pandaraya, panlilinlang na ginawa, ay maari po itong
habulin or questionin. Usapang Legal. Ngayon, kung halimbawa po na award, tapos eventually ay ang tawag doon, napawalang visa. Ibig sabihin, napatunayan na fraudulent, kailangan pong ibalik yung property. Usapang Legal. Ngayon, ang sinasabi ninyo, iba yung tumira, no, doon sa property. Actually, kapag ka po CLOA, Certificate of Land Ownership Power, this covers mga agricultural land. So, hindi po ito residential dapat. Nagkakaroon po ng mga issue later on kapag ka po halimbawa ay nag-occupy ng property, pagkatapos may mga survey, ang tawag doon, unregistered property, meron po mga survey na isinagawa like the cadastral survey, no? Kung saan ang sasabihin, ang property na ito ay ang gobyerno nag-i-initiate ng survey para alamin kung alin pa ba yung mga properties na pagmamay-ari ng estado at alin yung mga properties na meron ng pribadong pagmamay-ari, naging bahagi na ng private ownership, no? So, ibig pong sabihin, although unregistered ito, kapag ka po may occupant doon sa isang property na unregistered, pinapalagay na bahagi pa ng property ng estado, pag nag-survey, pwede pong sabihin ng naka-occupy doon na, oy, akin na yan. Ako na ang naka-occupy dyan for X number of years. No? So, ibig pong sabihin, later on, kapag ka lumabas yun, maari pong pag-ugatan, no, ng title eventually later on. And this applies to non-CLOA covered, especially non-CLOA covered areas. Usapang Legal. Kaya kung kayo po ay may property unregistered, kayo talaga ang nagmamay-ari for X number of years, no? Pagkatapos ay pinarentahan ninyo or pinastayan ninyo sa kung sino mang ibang kakilala ninyo, kamag-anak ninyo, no? At lalo pa kung halimbawa undocumented ang pagpapatira ninyo. Pagkatapos nagkaroon ng cadastral survey ang gobyerno, delikado kayo. Bakit? Ay tinitingnan kasi, tatanungin, sinong nakatira dyan? Kung sino nakatira dyan, most likely, lalo na pagka medyo matakaw-takaw, mayroong personal na interest, no? Hindi ina-acknowledge ang pagmamayari ninyo, malaking problema ninyo. Kasi yung pangalan niya ang lalabas sa cadastral survey. Usapang Legal. By the way, sa cadastral survey, since government po ang nag-i-initiate, mas madali ito para sa mga pag-a-apply ng titulo. Bakit kanyo? Kayo na ang a-appear doon, hindi kayo masyadong gagastos dahil ang gobyerno ang nag-i-initiate, magpapakita lang po kayo ng mga dokumento ninyo na kami na ang may-ari nito, sa madidelineate na pabor sa inyo ang property. Usapang Legal. Meron pang question si Miss Gael. Marami pa pala tayong mga questions na hindi ko pa nababasa. Ayan, etong good evening po, attorney. Ask ko lang po, ang lupa ng tatay ko na nabili niya na may deed of absolute sale, notaryado, pero may ibang nag-apply ng titulo. Pero ang sketch plan nakapangalan na sa tatay ko sa municipal assessors. Ano po ba ang hakbang na gagawin? Kapag ka po nag-a-apply ng titulo, by the way, pag nag-a-apply po ng titulo, yung mga claimant o may interest sa property, may kapangyarihan po na questionin o harangin o magprotesta. No? So may kapangyarihan po kayong tutulan ang pag-i-issue ng titulo sa property. Usapang. Kaya yung mga nandun po sa provincial yung sa probinsya, no, na bulletin board, provincial government na bulletin board, i-monitor po ninyo yon from time to time, lalo na kung kayo may property na unregistered, baka may ibang nag-a-apply na kasi may posting requirement po ito So maganda po na i-monitor din ninyo, wag po ninyong
dinadaan-daanan lang itong mga nakapost na ito sa mga bulletin board. Usapang Legal. Babchi, magandang gabi sa iyo dyan sa Palawan. At, bilis naman ng oras. May maganda pang question dito. Attorney, tanong ko lang, yung valid po ba ang contract of sale? Ano yun? Na binigay na denotarized at walang perma. Contract to sell? Valid po naman yun, unauthorized, pero dapat po signed. No? Valid po ang hindi notaryadong dokumento ng bentahan or kasunduan na magbibentahan later on, pero dapat po ay signed by both parties. Usapang Legal. Yung dami pang questions, hindi ko nasagot. Hayaan niyo po, magsa-second episode po ako on this, no? On Tuesday. Nakasama ka po sa kabilang side, Jeric Barreto at mga DZRH News Television at taga DZRH or MBC IT Department. Ako pa ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. By the way, paalala ko lang po sa inyo, ha, mag-ready po tayo ng go bag. Ano yung go bag? Kung sakasakali pong magkaroon ng lindol at abutan tayo o matrap tayo somewhere, ready po tayo. Kung kayo po ay may sasakyan, nag-uopisina, mag-ready po tayo sa bahay, mag-ready din po tayo sa ating sasakyan at sa ating opisina, dapat meron din tayong go bag. So tig-iisa yan sa kada lugar na madalas natin pinupuntahan. Usapang Legal. Pag-usapan na din po ninyo ng inyong pamilya kung sakasakaling magka-problema, maglindol or kailangan magsilikas, pag-usapan na po ninyo kung saan-saan kayo magkikita-kita. Magandang gabi sa iyo, Ramel Maluto, Gael Enriquez, Ivar Archer, magandang gabi at yung mga iba pang nanood sa atin. Thank you very much for watching. Hanggang Tuesday po, ako pang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo